Ito mula kay John Reps mga tol, no, malaking barko ng PCG, ng Philippine Coast Guard, no, hindi daw tinantanan ng Chinese Coast Guard na muntik mauwi, no, sa kiskisan. Magkikiskisan na naman sila mga tol. Sabi sa inyo kapag ka Pilipinas lang nagagawa nila yan, pero tingnan nyo sa ibang bansa hindi nila magawa yan. Bagkus sa kanila pa ginagawa kung ano yung ginagawa nila sa atin mga tol, di ba? Pag pumapasok sila ng Japan, teritoryo ng Japan at may gusto rin silang sakuping isla doon, talagang haharangin sila ng mga Japan Coast Guard at kikiskisin talaga sila mga tol. Wala silang magawa, wala silang palag. No? Sa Indonesia, ganun din. Sa Pilipinas lang, bukod tangi mga tol, nagagawa nila yung mga ganitong bagay. So ito, panoorin natin to mula kay John Reps. No? Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video sa usaping West Philippine Sea mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Unang-una, hindi tayo nagpro-provoke sa kanila. Tama. Pangalawa, sa isinagawang patrolya ng Philippine Coast Guard sa karagatang pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, nakaharap nito ang mga China Coast Guard at Chinese Maritime Militia kung saan muling gumawa ng delikadong maniobra ang mga barko ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard na muntik nang mauwi sa kiskisan ng dalawa. Ang ganitong insidente ay kasama-sama na pag-usapan ng China at Pilipinas pero wala talaga sa ayos kausap ang China. Diba lagi naman nating sinasabi, walang kwenta yung pakikipag-usap sa kanila kahit na ilang ulit nilang sabihin open kami sa dialogo, sa mapayapang pag-uusap. Mga tol, hindi naman libre, diba? Hindi naman mga libre yung mga event na mag-uusap daw kunyari, diba? Pagpunta dun sa bansa nila o pag laging may gastos yan mga tol. Laging may nilalaang oras at panahon dyan pero talagang walang kwenta, no? Kumbaga for formality na lang yan. At least Pilipinas nakikipag-usap. Pero eto after nun, di ba? After nun mga tol, eto na naman masasaksihan natin kung ano na naman ang mga pinaggagawa nila. Parang alam nyo no, parang wala silang communication. Hindi nakikipag-communicate yung gobyerno nila rito sa China Coast Guard na nakipag-usap na tayo sa Pilipinas, ayus-ayusin nyo na yung galaw nyo. Parang walang ganun eh. Parang ang sinasabi na lang nila, nakipag-usap kami sa Pilipinas pero pakitang tao lang yun ha. Gawin nyo pa rin kung ano yung gusto nyong gawin. Di ba? Ay nako. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ala, kwenta kausap yan. Matagumpay na natapos ng 97 meters Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa ang kanyang 9 na araw na maritime patrol sa paligid ng Baho de Masinloc na nagsimula noong February 1. Ang deployment ng barko ay iniutos ni Coast Guard Admiral Ronnie Helgavan, Commandant ng Philippine Coast Guard, upang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino sa lugar at upang pangalagaan sila mula sa mga panghaharas ng China Coast Guard. Ang Pilipinas ay may soberanya sa Baho de Masinloc at sa teritorial na dagat nito sa soberanya ng mga karapatan at jurisdiksyon na nakapalibot sa katubigang nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Tama. Na sinukat mula sa Philippine Archipelagic Baseline, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Ang mga aktibidad ng mga mangingisdang Pilipino at ng Philippine Coast Guard sa lugar ay naaayon sa mga pambansang batas at posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yeah. Sa buong patrolya, mahigpit na binabantayan at sinusuportahan ng Philippine Coast Guard vessel ang kabuuang 100 Filipino fishermen at mga fishing boats. Namahagi ang Philippine Coast Guard crew ng mga food packs at groceries para tulungan ang mga mangingisda sa kanilang mga aktibidad sa Baho de Masinloc, isang tradisyonal na lugar ng pangingisda para sa mga mangingisdang Pilipino. Ang mga mangingisdang Pilipino ay nagpahayag ng pasasalamat sa pambansang pamahalaan na binigyang diin na ang presensya ng Philippine Coast Guard vessel ay nagpapataas ng kanilang kumpiyansa na magpatuloy na pangingisda sa Baho de Masinloc. Sa paglipas ng 9 na araw na pagpapatrolya, sinubaybayan ng Philippine Coast Guard vessel ang pagkakaroon ng 4 na China Coast Guard vessel na may bow number na 3105, 3302, 3063 at 3064.
Ang mga China Coast Guard vessel na ito ay unti-unting lumapit sa Philippine Coast Guard vessel at ang pinakamalapit na distansya ay 175 na metro lamang mula sa gilid nito. At maya-maya pa, ang mga sasakyang pangdagat ng China Coast Guard ay nagsagawa ng mapanganib at pagharang ng mga maniobra laban sa BRP Teresa Magbanwa ng 4 na beses. Tingnan nyo, wala bang nilalabag na batas yan? Yung mga pro-China dyan, sa tingin nyo, wala bang nilalabag na rules dyan? Diba? Meron silang rules pagdating sa dagat, yung mga anti-collision, diba? Tingnan nyo ang ginagawa niyan. Pagtatanggol nyo. Saan ang mga barko ng China Coast Guard ay tumawid at humarang sa baw ng Philippine Coast Guard vessels ng 2 beses na muntik nang mauwi sa kiskisa ng mga barkong ito at walang ingat na binaliwala ang coal rigs o ang Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea. Kasi nga wala silang kinikilalang batas, di ba? Wala silang kinikilala o nire-respetong batas, kay international man yan, batas ng Pilipinas, international law, UNCLOS. Baliwala sa kanila yon mga tol. Gagamitin lang nila yon kapag pabor na sa kanila. Pero kapag sila na ang ganyan, wala silang pakialam dun. Wala silang pakialam dun sa mga yon. At yung international law, wala naman din sariling pulis ata yun para hulihin yung mga pinaggagawa nila. Kaya ito Pilipinas mga tol, nagtitimpi lang talaga tayo. Na hindi pa panahon, kailangan natin mag-intay. Dagdag pa rito, naobserbahan din ng Philippine Coast Guard vessel ang presensya ng 4 na Chinese Maritime Militia vessels sa hindi kalayuan. Sa 9 na araw na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard ay 40 beses daw umanong nakasunod ang mga China Coast Guard. Gayunpaman, profesional na nakipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard vessel sa mga Chinese Coast Guard vessel at tingnan nyo yung mga Coast Guard nila, mga loko, kumukuha pa ng video. Kala mo talaga nasa tamang lugar, no? Nakipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard vessel sa mga Chinese Coast Guard vessel at mga Chinese Maritime Militia vessels sa pamamagitan ng radio challenge at inuulit ang malinaw na prinsipyong posisyon ng Pilipinas alinsunod sa international na batas. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard sa publiko na mananatili silang matatag sa kanilang pangako sa Pangulo at sa bansang Pilipinas. Ang mga Philippine Coast Guard ay patuloy na titiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino na sumusuporta sa vision sa bagong Pilipinas sa pagkamit ng seguridad ng pagkain bilang isang mahalagang elemento sa pambansang kaunlaran. Guard sa Pilipinas ay talaga pong hindi po ninyo maaalis yung galit po ng mga Pilipino kasi hindi po natin deserve na ginaganito po tayo. Tama. Ano po yung mga plano pa po ng ating pong gobyerno para po talagang matigil na po itong kumbaga panggigipit at pangbubuli po ng China sa ating pong mga kasama po dun sa Coast Guard po, sir? Well, ang National Task Force West Philippine Sea have different recommendations for the President. But of course, on our part, sa Philippine Coast Guard, kahit pa gipitin tayo ng China Coast Guard or any Chinese maritime force na ginagamit nila, whether the Chinese Maritime Militia, the Philippine Coast Guard will still do the same thing. We are still committed in patrolling our waters. No? Despite of all this harassment and illegal action, the Philippine Coast Guard will still carry out our patrol. At the same time, we assured the public, and of course, this is also the instruction of the President, na regardless, kahit anong provocative behavior ng China Coast Guard towards the Philippine Coast Guard, hindi kami mag-respond kinetically na magkakaroon ng mas mainit na escalation ng tension. Tama yan, tama. We're just going to carry out itong usual maritime patrol natin na ginagawa. Because in these waters, we have to show China that we have full sovereignty in the 12 nautical miles territorial sea of Bajo de Masinloc, and that we have sovereign rights and jurisdiction on those areas that go beyond the 12 nautical miles ng Bajo de Masinloc. Itong bilateral talk natin in de-escalating the tension in the West Philippine Sea. But as far as the national government is concerned, and our President, kami rin sa Armed Force of the Philippines and the Philippine Coast Guard, as much as possible, we don't want to provoke the tension.
But again, hindi naman tayo ang nag-escalate ng tension dito, no? Tama. We're just always on the receiving end. Tayo lang lagi ang sila ang nag-escalate, tayo lang lagi ang ginagamitan nila ng mga ganitong harassment at ng provocation. At bukod tanging tayo lang talaga ang bukod tanging ginaganyan nila, mga tol. Hindi nila yan magawa sa ibang mga bansa, no? Pinapalagan sila eh. Tameme sila eh. Umaatras din sila, mga tol eh. 'Di ba may mga video na tayo napanood, pumasok sila dun sa may Japan. Oh, gusto rin nilang sakupin yung isla, mga tol. Oh, hinarang silang ganon. Pinalaman sila sa dalawang Japan Coast Guard. Oh, may nagawa ba sila? Wala. 'Di ba? Hanggang ngayon di nila makuha-kuha 'yon. But on our part, kung ano ang Wala, napabayaan kasi natin, mga tol. Naging tulog yung natin, yung mga nagdaang natin, no? Naging tulog sila tungkol dito sa bagay na to. Naging mahina. mga ganitong harassment at ng provocation. But on our part, kung ano ang napag-usapan natin when it comes to bilateral or diplomatic means, ang national government naman natin ay laging nagko-comply dito. The problem is with the People's Republic of China, not with us. Kung titingnan natin yung history nito, nagkaroon tayo ng standoff noong nakaraan. 2012. When we sent a Philippine Navy ship to accost some of the Chinese in that area dahil gumaang illegal yung ginagawa nila. Sa Baho de Masinloc. Sa Baho de Masinloc. So they, in response, they sent also a Navy ship at nagkaroon ng standoff. We now would like to prevent yung mga ganong occurrences. So ang nangyari was that we left the area expecting them to leave also. Hindi na nila iniwan. So parang inangkin na nila yung Baho de Masinloc. But if you look at the map, yung Baho de Masinloc or Scarborough Shoal is only about 120 nautical miles away from the nearest shoreline ng Pilipinas. Whereas sa kanila, it is 475 nautical miles away from the nearest shoreline ng China. Alam mo yung ganung katigas yung mga pagmumukha nila, mga tol, di ba? Ganung katigas yung mga pagmumukha nila. It is 475 nautical miles away from the nearest shoreline ng China. Talagang kung titignan mo, dapat sa atin ito, no? And in fact, it is inside our 200 nautical mile exclusive economic zone. So talagang dapat tayo yung nangingisda dyan. Pero ngayon, ang ginawa nila ay kinokontrol nila. Unang-una, hindi tayo nagpro-provoke sa Di ba, mga tol? Napakalinaw eh. Kung isa kang Pilipino, dapat alam mo kung nasang kaninong panig ka eh. Di ba? Kung ikaw isa kang Pilipino at nagpapapaniwala ka dun sa mga nagpapanggap na Pilipino pero mga inchik naman talaga. Napakabait nga ng mga Pilipino sa mga inchik, mga tol eh. Sa totoo lang, hindi natin sila kaaway eh. Di ba? Ako mismo, hindi naman ako galit sa lahing Chinese, mga tol eh. At gustong-gusto ko pa ibang mga produkto nila, di ba? Lagi tayong suporta. Gustong-gusto kong kumakain sa mga Chinese restaurant. Ang sarap naman talaga ng mga pagkain nila, di ba? Gustong-gusto ko yung pinupuntahan, yung mga disenyo nila, di ba? Gustong-gusto ko yun, mga tol. Ina-idol ko yung mga Chinese tycoon, businessman. Gustong kunin yung mindset nila pagdating sa pagnenegosyo, pagdating sa paghahawak ng pera. Yun ang sinusundan nating lahat, mga tol. Pero pagdating sa ganito, yung gobyerno lang talaga nila may problema. Hindi yung lahi, mga tol. Walang kinalaman yung lahi doon. Parang sa Pilipino lang yan eh. Yung lahi natin, hindi yan sumasalamin sa kung ano man ang kurakot ng ibang namamahala dito, di ba? Kung may mga kurakot na gobyerno, hindi ibig sabihin yun, mga tol, sumasalamin yun sa buong lahing Pilipino, di ba? So, ganun din sa kanila, mga tol. Pero, eto nga, no? Dapat hindi ka pro-China, mga tol. Hindi mo pinagtatanggol talaga yung kabuuan, mga tol, ng ginagawa nila. Suportahan mo yung ginagawa ng gobyerno natin kasi atin yan eh. Diba? Atin yan eh. Pero ngayon, ang ginawa nila ay kinokontrol nila. Unang-una, hindi tayo nagpro-provoke sa kanila. Pangalawa, sino ba ang sumakop saan? No? Pangatlo, gusto natin na ang kilos na kahit sinong bansa na gustong makipag-ugnayan sa atin ay ang tiwala natin, ibigay natin sa kanila. Kung tayo ay babansagan o tatakutin o ibubuli, paano tayo maniniwala? Tama. Lamang, I realize
dito sa national defense, sa capability to defend oneself, walang kompromiso dyan. Kailangan interest talaga natin. Right mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin mula kay John Reps, mga tol? No? Ikaw, pwede ka magbigay ng komento mo sa baba, pwede ka magbigay ng iyong saloobin, ng iyong palapalagay, mga tol. Pwede mo yan i-share dito sa ating comment section sa ibaba. Tulad nga ng sinabi natin kanina, kailangan ano ka lang, pro-Filipino ka, hindi ka pro-US, hindi ka pro-Japan, pro-Indonesia, o kung kahit ano pang bansa, mga tol, pro-Filipino ka lang talaga dapat. Lalong-lalo na hindi ka dapat maging pro-China. Kaibigan natin sila, kasama natin sila, partner natin sila pagdating sa mga kalakalan, di ba, mga ganyan, partner natin sila pagdating sa ekonomiya. Pero sa ginagawa nilang tol, lalo nang ng gobyerno nila, mga tol, hindi mo dapat talaga suportahan, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.